Si Maria Isadora Asher Calzado ay pinanganak noong 12 ng Agosto taong 1982 sa lungsod ng Quezon sa Pilipinas. Mas kilala siya sa pangalang Iza Calzado sa lokal na telebisyon. Ang kanyang pangalan na Maria Isadora ay hango sa tanyag na Amerikanong mananayaw na si Isadora Duncan, isang pahiwatig na ang sining ay nakatala na sa kanyang tadhana mula pa lamang sa kanyang pagsilang. Nagmula siya sa pamilyang may malalim na koneksyon sa industriya ng sining at libangan. Ang kanyang ama ay ang yumaong si Feliciano Lito Calzado na kilala bilang isang mahusay na koreograpo, direktor sa telebisyon at aktor. Ang kanyang ina naman ay si Mary Ann Antonia Asher, isang Pilipina na may lahing Kastila na nagtataglay ng angking kagandahan. Ang pagpasok ni Iza Calzado sa mundo ng showbiz ay hindi naganap sa isang mabilisang desisyon lamang. Bagamat nagkaroon siya ng maliliit na papel noong siya'y bata pa, tulad ng paglabas sa pelikulang Kung Tapos Na Ang Kailanman noong taong 1990 na idinirect ng national artist na si Lino Broca, ang kanyang formal na karera ay nagsimula noong maagang bahagi ng dekada 2000. Bago siya ganap na nakilala bilang aktres, isa sa mga naging mitya ng kanyang kasikatan ay ang paglabas niya sa isang patalastas ng Pantene shampoo. Ang patalastas na ito ay naging viral noong panahong iyon dahil sa kanyang natural na ganda at mahabang buhok na nagbukas ng pinto upang mapansin siya ng mga executive ng mga malalaking stasyon ng telebisyon. Noong taong 2002, opisyal siyang pumirma sa GMA Network at naging bahagi ng dramang Kung Mawawala Ka, kung saan gumanap siya sa isang suportang papel. Ang kanyang husay sa pag-arte at angking rehistro sa kamera ay mabilis na naghatid sa kanya sa mga bida na papel. Noong taong 2004, nakuha niya ang kauna-unahang pangunahing papel sa seryeng Te Amo Maging Sino Ka Man, kung saan nakatambal niya ang aktor na taga-Argentina na si Segundo Cernadas. Ang tunay na pagsabog sa kanyang kasikatan na nagluklok sa kanya bilang isang tanyag na bituin ay naganap noong taong 2005. Ito ang taon kung kailan ipinalabas ang epikong serye o telefantasya na Encantadia sa GMA Network. Sa seryeng ito, gumanap siya bilang si Sangre Amihan na tagapangalaga ng brilyante ng hangin at kalaunan ay naging reyna ng Lireo. Ang karakter ni Amihan ay naging isang pambansang kultural na phenomenon. Ang kanyang pagganap bilang isang pinuno na may pusong mapagmahal ngunit matapang na mandirigma ay labis na minahal ng mga manonood. Kasabay ng tagumpay sa telebisyon, pinatunayan din niya ang kanyang galing sa pelikula nang mapanalunan niya ang kanyang kauna-unahang parangal bilang Best Supporting Actress sa Gawad Urian para sa horror suspense na pelikulang Sigaw noong taong 2004. Nakalaunan ay ginawa ng Hollywood remake na pinamagatang The Echo. Sa pagdaan ng mga taon, patuloy na lumawak ang kanyang karera. Matapos ang halos isang dekada sa GMA Network, gumawa siya ng isang malaking hakbang noong taong 2012 nang lumipat siya sa ABS-CBN, ang karibal na stasyon ng kanyang pinagmulan. Sa kanyang bagong tahanan, binigyan siya ng mga mapanghamong papel sa mga teleseryeng tulad ng Kahit Puso'y Masugatan, Hawak Kamay, A Love to Last at ang kontrobersyal ngunit sikat na seryeng Ang Sa Iyo'y Akin noong taong 2020. Nagningning din siya sa mga pelikulang pumatok sa takilya at pinuri ng mga kritiko tulad ng Starting Over Again noong taong 2014 at ang psikolohikal na thriller na Bliss noong taong 2017, kung saan pinarangalan siya bilang Best Actress sa Osaka Asian Film Festival. Ang kanyang kakayahang gumanap sa iba't ibang dulaan mula sa katatakutan hanggang sa mabibigat na drama ang nagpanitili sa kanya sa itaas ng listahan ng mga mahuhusay na artista sa bansa. Gayunpaman, sa kabila ng patuloy na tagumpay, maraming nagtanong kung bakit tila biglang nawawala si Iza Calzado sa telebisyon sa ilang partikular na panahon. Ang kanyang mga pagliban ay hindi dahil sa kawalan ng proyekto o pagbaba ng interes ng publiko, kundi dahil sa mga seryosong usapin sa kalusugan at mahalagang pagbabago sa kanyang personal na buhay. Ang bahaging ito ng kanyang buhay nangangailangan ng masusing paglalahad batay sa mga totoong nangyari at lumabas sa mga lehitimong balita. Ang pinakatanyag at naging viral na krisis sa kalusugan na kinaharap ni Iza Calzado ay naganap noong buwan ng Marso taong 2020 sa mismong simula ng pagpapatupad ng malawakang quarantine sa bansa dahil sa pandemya ng COVID-19. Siya'y naisugod sa Asian Hospital and Medical Center noong huling bahagi ng Marso dahil sa malalang kaso ng pulmonya. Noong ika-25 ng Marso, nag-post siya sa kanyang Instagram account upang kumpirmahin ang kanyang kondisyon. Paglipas ng 3 araw, lumabas ang resulta ng kanyang pagsusuri at opisyal na inihayag ng kanyang tagapamahala na si Noel Ferrer na positibong aktres sa virus ng COVID-19. Sa kanyang ikalawang araw sa ospital, lumala ang kanyang pulmonya at dinala siya sa intensive care unit o ICU. Muntik na siyang isailalim sa intubation o ang pagkakabit ng makina upang makahinga dahil sa mabilis na pagbagsak ng kanyang oxygen at ng bilang ng kanyang mga white blood cells. Bukod sa virus ng COVID-19, natuklasan din ng mga doktor na mayroong isang mapanganib at matatag na uri ng bakterya sa kanyang baga.
Ang bakteryang ito ay kinilala bilang Acinetobacter baumani, isang uri ng organismo na madalas makuha sa mga pasilidad ng ospital at kilalang mahirap gamutin dahil sa resistensya nito sa mga karaniwang antibiotiko. Sa kabila ng matinding panganib, nagbunga ang agresibong gamutan ng kanyang mga doktor at ang walang humpay na pag-aalaga ng mga nurse sa Asian Hospital. Noong ika-30 ng Marso taong 2020, inanunsyo na negatibo na ang kanyang muling pagsusuri sa virus. Ang usapin sa kalusugan ni Iza Calzado ay hindi nagtapos sa kanyang paggaling mula sa pandemya. Noong taong 2022, habang pinaghahandaan at ginagawang seryeng Mars Ravelos Darna, kung saan gumanap siya bilang ang unang Darna at ina ng karakter na si Jane De Leon, nabuntis siya sa kanyang kauna-unahang anak sa asawang si Ben Windle. Ang pagbubuntis na ito sa edad na 40 taon ay nagdala ng panibagong hamon sa kanyang katawan. Noong ipinagbubuntis niya ang kanyang anak, duman siya sa isang tahimik ngunit matinding pakikipaglaban sa sakit na toxoplasmosis. Ang toxoplasmosis ay isang impeksyon na sanhi ng isang parasito na karaniwang matatagpuan sa kontaminadong pagkain o dumi ng hayop. Para sa isang buntis, ang sakit na ito ay lubhang mapanganib dahil maaari itong magdulot ng pinsala sa utak ng sanggol, pagkabulag o pagkalaglag ng bata. Sa tulong ng tamang gabay ng mga medikal na eksperto, matagumpay nilang nalampasan ang pagsubok na ito at noong ika-26 ng Enero, taong 2023, ligtas niyang isinilang ang kanyang anak na babae na pinangalanan nilang Dea Amihan, isang malinaw na pagpupugay sa karakter na nagpabago ng kanyang buhay. Sa kabila ng tagumpay sa panganganak, ang kanyang immune system ay nanatiling sensitibo. Noong buwan ng Agosto taong 2025, muli siyang dumanas ng matinding sakit na bronchitis na nagpilit sa kanya na magpahinga at magbawas ng mabibigat na gawain upang mapangalagaan ang kanyang kalusugan. Ang mga sunod-sunod na medikal na sitwasyon na ito ang tunay na dahilan kung bakit nagkaroon ng mga agwat ang kanyang paglabas sa mga serye sa telebisyon. Ang pagpasok ng mga taong 2025 at kasalukuyang taon ng 2026 ay nagmamarka ng isang bagong yugto sa buhay ni Iza Calzado. Matapos sa kanyang pansamantalang pagliyo sa limelight upang tumuon sa pagiging isang ina at sa pagpapalakas ng kanyang katawan, unti-unti na siyang nagbabalik sa kanyang mga hilig sa sining. Noong huling bahagi ng taong 2024, gumawa siya ng isang makasaysayang pagbabalik sa entablado ng chatroom matapos ang 9 na taon. Bida siya sa dula na pinamagatang Tiny Beautiful Things na nagsimula ng pagtatanghal noong ika-15 ng Nobyembre 2024. Pagpasok ng taong 2026, mas naging hayag ang kanyang presensya sa publiko. Noong ika-11 ng Enero ng kasalukuyang taon, opisyal na nagbalik si Iza Calzado sa entablado ng Asap Natin 2, ang sikat na lingguhang variety show ng ABS-CBN matapos ang halos 10 taon ng hindi pagtatanghal doon bilang mananayaw. Ang kanyang pagbabalik entablado ay naging usap-usapan na nag-viral sa mga social media platform dahil sa kanyang ipinamalas na lakas at indayog sa pagsayaw na sadyang nagpapakita ng legasiya ng kanyang ama. Sinabi niya na ang pagtatanghal na iyon ay kanyang alay sa alaala ng kanyang ama at upang magsilbing inspirasyon sa kanyang anak na si Dea. Noong buwan ng Marso taong 2026, itinampok din siya bilang cover ng prestihiyosong magazine na Tatler Philippines na nagpapakita ng kanyang nananatiling impluensya at estado bilang isang fashion icon at ikinagalang na babae sa lipunan. Sa parehong taon, ipinagdiwang din niya ang kanyang ika-24 na taon sa industriya ng sining, isang patunay ng kanyang katatagan sa kabila ng pabago-bagong ihip ng hangin sa showbiz. Bukod sa kanyang karera bilang artista, si Iza Calzado ay abala rin sa kanyang mga gawaing panlipunan at advocacia. Aktibo siya sa pagpapalaganap ng kamalayan tungkol sa body positivity at kalusugan ng kababaihan sa pamamagitan ng plataporma ng She Talks Asia. Ginagamit din niya ang kanyang boses upang magpahayag ng mga saloobin sa mga mahalagang issue sa bansa. Kamakailan lamang, noong ika-27 ng Mayo, inimbitahan siya bilang commencement speaker para sa Class of 2026 sa Miriam College High School, ang kanyang pinagtapusan ng pag-aaral. Ang kanyang pagdalo ay muling naging viral, kung saan ang mga netizens ay humanga sa kanyang walang katulad na ganda at formal na tindig. Nabiro ng marami ay tila hindi tumatanda at kahawig ng imahe ng mahal na birhen. Sa usaping pampamilya, inihayag din niya ngayong taon ang kanyang pagnanais at panalangin na kung ipagkakaloob ng pagkakataon ay magkaroon pa ng ikalawang anak upang mas mapalago ang kanilang pamilya.